Okay. May Kia Picanto. Ito yung nirescue kagabi. Alas 12 na tumawag kasi pagparada niya namatay. Tapos ayaw na umi-start. Kaya pinunta natin kagabi. Nirescue ko to kagabi para lang makauwi. Ayan. Ayan. Kalas-kalas pa yan, oh. Hindi ko pa naibalik kasi para lang makauwi muna kasi gabi na, pare-pareho na kaming naantok. Ayan, kalas-kalas na yan, no? Mamaya ibalik natin dito yung mga dapat ibalik. Nagtatanggal ko na yan. Ayan, dahil namatay siya, ayaw na mag-start. Okay, tapos napansin ko ito lumalambot siya, parang wala siyang ano kaganito. Yan, hindi mo maramdaman yung ganyan. Okay, tapos para mag-start siya, yun ko yung susi, tapos hinugot ko yung start ng starter, saka ko siya in-start ng manual para umandar, para ma-release ko yung cambio, para ma-release ko ito kasi nung una lumilipat siya pero parang ayaw gumalaw. Kaya pag start ko ng makina nung umandar siya, tumatakbo ka agad yung gulong. Kaya siguro namatay siya kasi naka-engage yung cambio niya, naka-drive siya. Naka-drive siyang ganyan. Ayan, naka-park siya. Nung naka-drive siya, pinark niya pero hindi siguro lumipat sa park, naka-drive pa rin. Ayan, nung binitawan niya yung silinyador, biglang namatay. Yung problema niya is ito, kumulas dito yung kable. Ayan, oh. Ayan. Kita nyo yan yung papasok, labas-pasok yan. Diyan kumalas. Kaya ayaw siya ma-start kasi naka-engage yung cambio niya, hindi siya naka-park or neutral. Pag hindi naka-park or neutral kasi to automatic, hindi mo siya ma-start. Kaya kailangan mo siya mailagay sa park or neutral. Kasi pag naka-reverse or drive, hindi mo siya ma-start talaga kasi automatic to. Kaya ginawa ko dito para ma-start ko kahit naka-select yung reverse niya or forward. Inangat ko yung gulong niya isa sa harapan para kahit umandar man siya, hindi siya makatakbo. Kaya tsaka hinugot ko yung ST o yung start ng solenoid switch niya sa starter. Hinugot ko yung socket doon, tsaka ako siya dinirect na sa positive ng battery para umandar. Ngayon, nung umandar na siya, tsaka ko siya napansin na nag-stuck pala siya sa drive. Nag-stuck sa drive kaya ayaw siya mag-start. Ayun, nung na-start ko na siya, napansin ko kung gumalaw pa, siguro nakasabit pa ng konti. Gumalaw na, ilipat ko pa siya ulit sa park na. Nailipat ko na sa park. Ngayon, nung nililipat ko na siya ulit, ginagalaw ko, ayaw nang lumipat yung warning sign niya sa dashboard na reverse, park, reverse, tsaka neutral. Ayun, binaklas ko rito, yun nakita ko itong bushing niya natanggal. Bumigay yung bushing, umalas, nabiak. Kaya ayan, hindi na nag-select yung cambio kung anong gusto mong i-select kasi bumitaw na yung selector cable niya. Gagawin natin dito, hanap tayo ng bushing na shifter bushing para dito. Pag wala, papagawa tayo ng bushing para dito. Okay.
Ayun, ito na. Pinagawa na lang natin kasi wala tayong mabili. Kasi mag-order pa tayo sa online. Meron sa online ako nakita pero tagal pa yun. Kailangan na magamit to. Ito muna. Subukan natin ikabit to. Ito yung nabasag eh. Yung ganito, nabasag siya. Kaya, ngayon ito pinalitan natin. Pinagawa muna natin to. Medyo mahirap ipasok. Okay. Bumao naman siya. Pinagawa ko lang to guys. Rubberized siya. Dapat engineering plastic yung gamitin ko dito, kaso lang ito maganda rubberized kagaya ng original. Yung texture ng plastic. Ayan. Okay, matibay siya oh. Oh, kahit itulak mo ayaw siyang lumabas. Oh. Maganda yan. Okay. Sprayan na lang natin ng WD-40. Buga na lang ang WD-40 para medyo dumulas. Yan. Okay. Okay, babalik na natin yung cover. Kasi yung problema nito, nirescue ko to kagabi. Nang nirescue ko siya, ayaw mag-start. Kasi ito naka-park, tapos yung selector naman, cable naka-drive. Kaya hindi siya mag-start dahil yung automatic na transmission pag naka-drive o reverse yan, yung select niya, pag namatay yung makina, pag start mo hindi mag-start yan. Pag naka-park or neutral yon, mag-i-start siya. Kaya yung hinanap ko kagabi, bakit ayaw siya mag-start, may power naman. Kaya ginawa ko, dinayri ko muna yung starter, ginak ko yung gulong, inangat ko yung kabilang gulong para pag umandar man siya, hindi siya tatakbo kasi nakahang yung gulong. Yung ginawa ko, dinayri ko muna yung start niya, yung sa starter. Ginalas ko yung sa start niya, yung galing sa yung may connection sa ECU. Dinayri ko muna para mag-start yung starter. Ngayon umi-start siya, sabay takbo, tumakbo yung gulong. Yun pala naka-stuck sa drive. Kaya nung napansin ko nung umandar na, nililipat ko yung cambio, hindi gumagalaw yung doon sa panel board yung drive niya. Drive, yung park, reverse, neutral, hindi nagbabago. Kaya ginawa ko, binuksan ko rito na, yun nakita ko rito na kumalas siya rito kasi nawala yung bushing. Kaya yan yung nangyari sa bushing natin, pinagawa na lang natin kasi naganap na ako, wala akong mahanap. Meron sa online ako nakita pero ilang araw pa bago darating. Kaya ito pinagawa ko. Yun, maganda naman oh, matibay. Halos ayaw nga lumabas oh, kahit ipilitin mong ilabas ayaw. Maganda siya. Pit na pit. Ngayon, itong tinisting ko rito, nung hindi ko pa na-testing dito, sinubukan ko doon ilipat-lipat doon sa transmission, sa may range switch nya, sa may inhibitor switch.
kung naglilipat dito. Ngayon gumagana siya, kaya yun nangyari na binuksan ko na rito, kaya nakita ko yung problema niya dito. Okay, yun lang, ayaw mag start problema niya. Yun yung tinawag sa akin, ayaw mag start kasi pinark lang daw niya. Ngayon ibabalik na natin tong, ayan, cover niya. Ito kasi hindi pala natatanggal to. Ayan, nakatornilyo, may tornilyo siya. Ayan, kaya tanggal talaga siya buo. Ay, yung knob niya, ito pag nagtanggal nito, pipigilan mo lang rito, tapos hawakan mo pa gano'n, tapos hatakin mo ganyan paakyat, makakalas na siya. Okay, ayan, kakabit na natin to. May sakit dito sa likod yan. Ito, para dito yan sa may ilaw niya, sa may ilaw ng selector. Na reverse. Yun, gumalaw yung camera natin, nakakunik sa manibela eh. Neutral, drive. Yun, okay, drive. 3, 2, 1. Okay, tapos ito ganyan, yun lang. Yun, park. Okay, yun lang, yun lang ma-share ko, yun lang problema niya. Okay, sa mga nakapanood nito, pa-like na lang, share, pa-subscribe, pa-share, like, subscribe. Okay, tsaka click nyo na din yung notification bell na yan, para kapag may bago akong update, updated kayo kaagad. Okay, maraming salamat sa nanood nito. Kung sino man kayo, sa mga subscriber ko, maraming salamat, malaking tulong sa akin. Maraming salamat sa mga subscriber ko, tsaka magsa-subscribe pa lang, maraming salamat na rin sa inyo. Tsaka sa mga nanonood, maraming salamat. Yun lang mabigay ko sa inyong tips, tsaka yung kung paano gawin, anong nangyari sa ganitong problema ng sasakyan. Okay, maraming salamat.